tiwala ang isa sa pinakamahal sa mundong ito. Walang sapat na halaga ng pera ang kayang tumbasan ng totoong tiwala ng isang tao sa kapwa. At tiwala ang isang bagay na kahit anong ayos ang gawin mo ay hindi na maaaring maibalik pa sa dati. Madalas ay nabubuo ito sa loob ng maraming taon. Maaaring tiwala sa magulang, tiwala sa pamilya, sa ibang tao, o tiwala sa sarili. Subalit meron bang tiwalang kayang mabuo sa loob lamang ng maikling panahon at sa isang individual pang nagsusumigaw? Ang babala na huwag pagkatiwalaan ayon sa iyong sentido komon. Ating tunghayan ang kwento ng kasaysayan ni Basilio. Maraming dekada na ang nakalipas sa isang tagong sityo sa kalawakan ng Rizal. Sa isang katulad kong ipinanganak sa pamilya ng hindi gaanong kayaman pero hindi rin mahirap, masasabi ko na ang kabataan ko ay hindi ganong kaganda at kasarap balikan. Hindi dahil sa malupit ang mga magulang ko o dahil sa salat ako sa pagmamahal at pag-aalaga, kundi dahil sa magulong pangyayari sa buhay ko. Bagay na wala akong ibang maaaring sisihin kundi ang sarili ko na din at ang katigasan ko ng ulo. Pangatlo ko sa 5 magkakapatid. Halos kakaumpisa ko pa lamang sa sekundarya nang matuto akong magloko at magbulakbol. Dala na rin ang hindi kasi akong nakaranas na magutom at mahirapan sa bahon pati na rin sa gamit sa eskwela. Kaya noon ay hindi ko po agad naisip na isang magandang pribilehiyo ang natatamasa ko. Pinabayaan ko ito at hindi pinahalagahan. Basilio, hindi ka na naman ba papasok? Malalagot ka na naman sa guro natin eh. Ano na naman ba ang sasabihin kong palusot mamaya? At saka ayos ka lang ba? Yung iba dyan nagtitina pa ng mga panggatong sa daan at sa mga bahay-bahay para lang makapasok sa eskwelahan. Tapos ikaw na ni walang inaalala sa pag-aaral at gastos, wala man lang konsiderasyon sa paghihirap ng mga magulang mo. Ano ka ba, primo? Habang tumatagal nagiging kaboses mo na ang guro natin. Parang pareho na kayo ng mga sinasabi ah. Alam mo, huwag kang mag-alala at ililibre kita ng pagkain mamayang uwian. Basta abangan mo lang ako dun sa karinderya nila Aling Nati. Sabay tayong umuwi at pakopyahin mo na lang ako sa mga ipapagawa sa atin. Gusto ko lang mamasyal dun sa may tabing ilog at ang init ng panahon. Gusto mo sumama ka pa eh. Ano, tara na. Loko ka talaga, Basilio. Bakit naman ako sasama sa'yo? Alam mo namang class president ako. Sige na kung ayaw mo magpapigil. Basta mamaya kopyahin mo yung mga takdang aralin natin. Malalagot ka sa guro natin bukas kapag wala kang gawa. Isa na siguro si Primo sa pinakahinahangaan kong tao sa aming eskwela. Responsable, matalino at madaming kaibigan. Isa pa kahit presidente siya ng eskwelahan namin. Wala siyang yabang sa katawan. Wala siyang pinipili sa mga kaibigan niya. Siya ang palaging sumasalba sa akin sa tuwing may isipan kong huwag pumasok sa eskwela. Noong araw na iyon po kasi, niyaya lang ako ng isa sa mga kaibigan kong parehong tamad sa pag-aaral. Nadiskubre daw kasi nila itong bagong paliguan daw sa baba lamang ng sityo, kung saan naroon itong bahay ng lolo nitong kaibigan ko na tawagin nating Baldo. Ang tagal mo namang dumating, Basilio. Akala ko hindi ka nang sisipot eh. Kanina pa kaya kaming nag-aantay dito. Tara na. Alam mo, wala pang ibang nakakadiskubre nung paliguan. Kami pa lang ang nauna. Kaya nga nagtayo na kami doon ng tambayan natin. Pero wag na wag mong ipapaalam pa sa iba, kundi dudumi doon at mawawala ang ganda ng lugar. Wika ni Baldo. Sigurado ba kayong ligtas ang lugar na yon? Saka wala bang may-ari ng lupa? Mamaya habulin na lang tayo ng itak ng may-ari eh. Ayoko nang maulit yung nangyari sa atin noong isang linggo. Kamunti ka na tayong maputulan ng mga ulo. Tugon ko naman kay Baldo. Naranasan po kasi namin na nagtungo kami sa isang lugar sa kabilang baryo.
Pareho din po paliguan po. May mga puno ng mga mangga at hitik sa bunga. Ang sabi sa amin nitong si Baldo ay walang may-ari na pwede naming kunin ang mga bunga para makain. Kaya lang nung nasa taas na kami ng puno, saka dumating itong mga kalalakihan na bantay ng lupa. Doon ay napilitan kaming tumalon sa ilog para makalangoy sa kabilang ibayo. Inabot kami ng maghapon sa pagtakbo para lang makalayo sa mga bantay, na naging dahilan naman para gabihin ako sa pag-uwi sa baryo namin. Pero sabi nga nitong si Baldo na yung ilog nga na pupuntahan namin ay saklaw pa ng lupa ng lolo niya, kaya naman nakampante kami. Lingid sa kaalaman ko na ito na pala ang umpisa ng pinakamasalimuot kong karanasan na hanggang sa pagtanda ko nga ay hindi ko magawang kalimutan. Narating namin ng mag-aalas 10 ng umaga ang ilog. May dalang mga alak itong mga kaibigan ni Baldo. Karamihan kasi mga tambay. Hindi naman po sa nilalahat ko ang mga tambay. Pero itong partikular na grupo ng mga tambay talagang mahilig sa pag-inom at bisyo. Tama ka nga, Baldo. Maganda nga itong lugar na to. At saka tahimik. Tamang-tama para sa atin. Teka nga pala, Baldo. Ikaw ba pumapasok ka pa sa eskwela? Hindi na kita nakikitang pumapasok sa campus natin . Sa susunod na pasukan na lang ako papasok, Basilio. Hindi ko kasi makita kung anong importansya ng pag-aaral. Kung sa pagtatapos mo lang naman, parehong trabaho lang ang makukuha mo sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Parang gusto ko na lang magtrabaho sa malayo para hindi akong mapakialaman nila nanay. Wika ni Baldo sa akin. Hindi ko po alam kung anong kwento nitong si Baldo, pero pakiramdam ko po na hindi maayos ang ugnayan nila ng mga magulang niya. Kaya nga mas madalas siyang nasa bahay ng lolo niya. Sa palagay ko nga ang mga ganitong bagay at pangyayari ang nagiging dahilan ng pagiging rebelde sa buhay ng iilang individual. Pero mabait po si Baldo, talagang pasaway lang. Hindi po maiwasan at naginom nga po kami. Hindi ko naman kasi matanggihan itong mga kaibigan niya, lalo pa at may mga kasamang babae. Kaya naman po, ayun pati ako ay napasabak sa inuman. Hanggang umabot sa punto na nakaramdam na ako ng pagkahilo. Sir Proy, sobrang delikado kapag nilamong ka na ng alak at nasa ganong lugar ka po. Kasi ang nangyari po sa akin, dahil sa parang lutang ang utak ko, tumalon ako sa ilog at sa kamalas-malasan ko po. Bagamat walang ulan sa lugar kung nasan kami, bigla na lamang lumaki ang tubig sa ilog. Nagkulay tsokolate. At huli na nang namalayang kung rumaraga sana yung tubig. Natangay nga po ako nito at hindi kong magawang makakapit sa anumang sanga o baging na makakaligtas sa akin. Mabuti na lamang at hindi naman akong nawalan ng malay. Nagawa kong iwasan itong mga kahoy na inaanod. Hanggang sa wakas ay nakakita ko ng nakalundoy na sanga sa unahan at buong lakas kong iniangat ang katawan ko at kumapit dito. Halos mag-iisang oras po yata ako noong inanod sa ilog. Tanging isang palutang-lutang na kahoy lamang po ang nagsalba sa akin. Ang naging problema nga lang po, nang makakayat ako dito sa parte ng kagubatan, hindi ko po alam kung saan ba akong mag-uumpisa maglakad. Alam ko lang ay galing ako sa may bandang taas ng gubat. Pero hindi ko na alam kung saan papunta. Matataas ang puno, madilim ang gubat, at mababangis ang naroroong hayop. Ultimong ibong naroroon ay parang balak akong sugurin at pagtututukain. Dahil dito ay napilitan akong magtago. Gumapang at sumuot sa matitinik na parte ng kakahuyan. Hanggang sa mapagtanto ko na lamang na gabi na pala at naroroon akong mag-isa sa gitna ng kakahuyan. Bata pa ako. Hindi ko alam kung paanong poprotektahan ang sarili ko. Halos gusto ko na lamang umiyak, maglupasay at pumikit habang umaasang panaginip lamang ang lahat. Subalit nang idilat ko po ang mga mata ko, masaklap mang katotohanan, pero nandun pa rin ako.
Litong-lito ako kung ano ba ang gagawin ko at inisip ko pa na kamatayan ko na nga. Lalo pa nang makita kong naglakad itong isang nakakatakot na nilalang. Kita ko nang sunggaban nito ang isang baboy na nasa may unahan ko lamang pala. Walang habas na nilapa nito yung baboy na parang kumain lang ng hinog na papaya o pakuan. Dinig ko ang paghigop nito ng dugo at ang pagkabali ng mga buto. At dahil nga po dito ay hindi ko na magawa pa ang kumilos o pumikit lang ng mata. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang pagkabahin ko dahil isang uri ng kabuti ang nasagi ko. Mabilis ang naging reaksyon ng aswang. Ni hindi ako nakagalaw o nakatakbo man lang. Agad akong napaibabawan nitong aswang sabay ng pagtulo ng laway nito o dugo nung nakain niya. Hindi ko masigurado. Pero sa ganitong kaguluhan, mismong ako ang saksi sa isang himala. Dahil nang akma na akong sasakmalin nito, dumating itong isang batang lalaki na mabilis na itinali ang leeg ng aswang at nang makita ko yung aswang, nakabiti na ito sa isang puno. Mabilis at swabe yung galaw nitong estranghero na hindi ko alam kung saan bang nanggaling at bakit ba akong tinulungan. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman yata niyang nakagat, di ba? Tanong agad nito sa akin. Hindi naman. Sakto lang yung dating mo. Maraming salamat, pero sino ka ba? At paano mong nalaman kung nasan ako? Agad kong tanong ng may pagtataka. Kasi hindi po pasyalan ng gubat na iyon. At napakababa ng tsansa na nagkataon lang na naroon siya. Ikaw ang dapat na tinatanong ko tungkol dyan. Hindi ito palaruan sa eskwela. Para gumala ka ng parang nasa parke ka lang. Hindi mo ba alam na maraming mga kakaibang nilalang ang nakatira dito? Anong kalokohan ba ang nasa isip mo at nagpunta ka dito na mag-isa? At saka huwag mong isiping sinundan kita. Kasi etong aswang ang pakay ko. Kanina ko pa itong sinusundan. Akala ko masasayang yung paing kong baboy ramo. Ano, kaya mo bang tumayo dyan? Ako nga pala si Eman. Walang anuman, huwag ka na magpasalamat. Wika nito na may tono ng pagkamayabang. Pero hindi ko naman ito masisisi. Kasi talagang utang ko sa kanya ang buhay ko. Kaya naman hindi na akong kumontra pa. Total kung gusto kong makalabas sa gubat, mukhang siya ang pinakapag-asa ko. Basilio ang ngalan ko. Magpapasalamat pa din ako sa iyo at iniligtas mo ako. Akala ko talaga pagkain na ako ng aswang kanina. Sinong mag-aakala na mapapaaga ang hiling kong makakita ng aswang ng personal? Teka, Eman. Siguro naman alam mo ang daan palabas ng gubat na ito. Gusto ko na kasing makauwi sa amin. Tiyak na hinahanap na ako ng mga magulang ko. Pag tinulungan mo ako, babayaran ka ng nanay at tatay ko, pangako. Pagkukumbinsi ko pa dito sa lalaki para lamang tulungan akong makalabas ng gubat. Mabuti na lamang at mabilis din kausap ang taong ito. Huwag kang mag-alala, Basilio. Sasamahan kitang pabalik sa baryo nyo. Pero tulungan mo muna akong buhatin itong aswang at kailangan ko ang abo nila para sa mga pangontrang ginagawa ko. Isa pa, kakailanganin mo din ng pangontra. Dahil sa nagkalat sa gubat ang amoy mo, ay tiyak na susundan ka ng mga aswang sa lugar nyo. Hindi nilang maamoy ang presensya ko dito dahil sa mga pangontra ko. Pero ikaw, kalat na kalat dito ang aroma ng karne mo at tiyak na ikaw ang paghihinalaan nila sa pagkamatay ng isa sa mga kalahi nila. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, tulungan mo na ako dito. Nasa bahay ko ang kailangan mong pangontra at pagbura ng marka ng aswang na nasa iyo, wika ni Eman. Sobrang natakot naman po ako sa mga narinig ko mula kay Eman. Isang bagay na nakakatakot na kamuntikan ako makain ng aswang. Subalit mas nakakatakot ang isiping maaaring madamay ang pamilya ko sa mga pananalanta ng mga ito. Kaya naman kahit takot at aalanganin ako, sinunod ko na lamang si Eman. Totale ayoko mag-isa sa gubat at natitiyak ko noon na hindi ko siyang mapipilit na samahan ako
nang hindi nagagawa ang gusto niya. Sir Proy, nagkaroon ako ng masasabi kong kaibigan sa hindi inaasahang pagkakataon. At sa lugar na sa hinuha ay hindi ko inisip na mapupunta ako o mas tamang sabing maliligaw. Pero Sir Proy, kahit saan ka talagang sulok ng mundo mapunta, kapag ginabayan ka ng nasa itaas ay walang imposible talaga. Isa lamang ang napansin ko dito kay Eman. Noong marating namin ang kubo niya, mga 6 na minutong lakad mula sa pinangyarihan ng pag-atake ng aswang. Nang masilayan ko sa liwanag ng gasera ang mukha niya, ay may pingas ito sa kaliwang tenga. Kagagawan niya ng aswang noong sanggol pa ako, sabi ng tatay ko. Namatay ang nanay habang ipinapanganak ako dahil sa pag-atake ng aswang. Pati ako ay kamuntikan na ding makain. Pero nagawa kong protektahan ng nanay. Kaya nga lang nasugatan ako ng malala sa tenga dahil sa mga kuko ng aswang. Kaya ito ako ngayon. Simula nga noon ay kaming dalawa na lamang ng tatay ang nakatira dito. Pero noong nakaraang 2 taon, sinugod kami ng 5 aswang dito sa bahay na ito. Namatay ang tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung 1 o 2 lang sana, kayang-kaya pa niya. Pero 5 silang kumalaban sa tatay ko habang pinoprotektahan ako. Nagawa niyang mapatay ang lahat, pero kasama siyang pumanaw ng gabing iyon. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, sa ngalan ng mga magulang ko at sa karunungang iniwan sa akin ng aking ama, titiyakin kong lahat ng aswang na naririto sa ating lugar ay papatayin ko. Mahabang paliwanag ni Eman. Matapos nga niyang sabihin niyon, saka ko naalala ang mga usap-usapan tungkol sa batang ermitanyo na nagpapalaboy-laboy sa mga bayan at tinatapos ang mga aswang. Buong pag-aakala ko noon ay kwentong bayan lamang ang tungkol sa kanya. Pero mismong nasa harap ko na ito. Kung ganoon ay totoo nga ang mga kwento-kwento tungkol sa iyo, ang batang palaboy, si Eman Pingas. Medyo sikat ka nga at maraming mga kwento tungkol sa iyo. Totoo bang isa kang antingero? Sa tingin mo ba ay mabibigyan mo ako ng anting-anting, Eman? Para hindi na akong salakayin pang muli ng mga aswang. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay nariyan ka para iligtas ako, di ba? Sige na, kahit yung luma mong anting-anting, kahit yung pinakamahina mong mutya. Ayokong makita pang muli yung aswang na yan. Pakiusap ko kay Eman. Desperado na kasi ako noon at ayoko nang maaswang pa ulit. Nangangamba po kasi ako na baka bigla na lamang akong sunggaban ng mga aswang. Paano na lang kung sa susunod ay mapuruhan na nila ako, di ba? Kaya naman umasa ako na sana man lang ay pagkalooban ako ng isa sa mga tangan niya mutya, pero bigo ako. Pasensya ka na, Basilio. Hindi ko maaaring basta-basta na lamang ibigay sa iyo ang anuman sa mga tangan ko. Nauunawaan ko ang takot na nararamdaman mo. Pero huwag kang mag-alala at uubusin ko ang mga aswang dito. Pero ito, tanggapin mo ito. Isa yang pangontra sa mga aswang at takot ang mga nilalang na yun dyan. Ginawa ko yan at pinuno ng mga orasyong kontra sa kanila. Sige na, magpahinga ka na lang muna saglit dyan sa loob at may gagawin lang ako. Pagkatapos ay bababa na tayo sa kalsada at ihahatid kita sa bari nyo. Pagpasyensyahan mo na pero wala akong maiaalok na pagkain sa iyo, kaibigan. Mahabang saad nitong si Eman. Nakita ko nga sa kanyang bahay na sobrang payak nito at salat sa mga kagamitan. Natanong ko pa ang sarili ko kung paano kayang namumuhay ang isang kagaya nitong si Eman. Walang ibang kasama at walang nagtatrabaho para magkaroon sila ng makakain. Sobrang naawa ko sa kalagayan niya at nasa gitna pa siya ng kakahuyan. Nagantay po ako sa loob ng bahay niya. Nakita ko ang isang malakas na apoy sa may malapit lang sa bahay at 1 oras lang yata nang humina ito hanggang sa tuluyang mawala. Pagkatapos nito ay saka lamang bumalik itong si Eman. May dalang lalagyan at nagtungo sa bodega ng bahay niya. Eman, medyo malalim pa ang gabi.
Maaari kayang magpaumaga na tayo dito sa bahay mo. Ayoko na kasi na makasalubong pa ang aswang sa daan. Para makasigurado lang ako. Gusto ko lang mag-ingat noon. Paano pala kung higit sa iisang aswang ang makita namin at sumalaki sa amin habang nasa daan? Kahit siguro kagaya niyang antingero ay mahihirapan at baka pareho pa kaming mapaslang. Walang problema sa akin, Basilio. Kung gusto mo ay matulog ka na lang muna dyan. Bukas na bukas din pagsikat ng araw, ihahatid na kita. Tugon ni Eman. Matapos ito ay muling lumabas itong lalaki. Masyado siyang abala. Tila madami siyang gawain at pag-aaral na ginagawa para sa mga pangontra sa aswang. Noong halos napapapikit na ang mga mata ko, nang marinig ko po ang labis na nakakatakot na sigawan sa kagubatan. Mga tila nagwawala, tila umiiyak at galit na galit. Dito ay naramdaman kong pumasok na sa bahay si Eman. Narinig ko ang pagkandado niya sa mga bintana at pinto ng bahay niya, sabay pagpatay ng ilaw. Ako naman ay nakahiga lang at hinayaan ang lahat hanggang sa marinig ko na yung mga sigawan ay napalitan ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Tila nag-uusap ang mga ito, pero dire-diretso lang sila at nilampasan yung bahay ni Eman. Halos tila aakalain mo na hindi nila pinansin ang bahay at hindi nilang alam na naroroon kami. Nang matiyak ko naman na wala na yung mga aswang, ay bumangon ako. Naroon sa kusina itong si Eman at nagpapainit ng tubig, habang ako naman po ay naupo doon sa may lamesa. Tama ba ang hinala ko na yung mga dumaan kanina ay mga aswang, Eman? Kung gayon ay bakit parang tila yata hindi nila napansin itong bahay? Parang hindi nila alam na may tao dito. Paanong nangyari yon? Tanong ko na may pagkamangha sa sarili ko. Tama ka, Basilio. Aswang nga sila at isang buong pamilya ng aswang yata ang dumaan. Kung hindi ako nagkakamali at nasa 13 ang aswang kanina. Nalaman na yata ng mga iyon ang pagkamatay ng kasama nila kaya nagwawala. Pero huli na ang lahat. Abo na ang katawan ng kanilang kasamahan at tiyak na sa tulong ng abo ng aswang ay magiging mas mabisa ang mga pangontra ko at sandata. Ayon dito kay Eman Serproy, may espesyal na inihalong sangkap sa mga gamot at sandata ang mga kagaya niyang antingero. Pero nalaman niya na kung may kasama itong dugo o anumang mula sa isang aswang, mas magiging mabisa itong pamatay sa kanila. Parang nakakadiri naman yan, Eman. Hindi ka ba nadidiri na may abo ng isang aswang ang mga gamit mo? Iniisip ko pa lang naduduwal na ako. Teka nga, yung ibibigay mo pa sa akin pangontra sa aswang, meron ba silang kagaya niyan? Sabay pagturo sa lalagyan ng abo ng aswang, nadala niya kanina at nakapatong sa lamesa. Huwag kang mag-alala, Basilio, at gawa sa ibang mga sangkap ang pangontra na gagamitin mo. Hindi mo kailangan ng ganitong sangkap kung hindi ka naman makikipaglaban sa mga aswang. Sige na, magpahinga ka na dyan. Bukas ay agahan na lang natin. Dahil nga dito ay sinubukan ko ng pumikit at matulog. Napagod din kasi ako sa pagpapalutang-lutang sa ilog. Dagdag mo pa na wala pa akong kain, kaya gutom at antok na ako. Ang nangyari ay parang nanginginig ako sa gutom habang sinusubukang matulog. Nang muli ako magdilat ng mata ay umaga na nga. Naamoy ko na ang bahagyang sunog ng sinaing na kamote. Amoy ko din ang aroma ng tutong na bigas na ginawang kape. Mabuti at gising ka na. Kamusta ang tulog mo? Naganda ako ng kamote at kape mula sa bigas. Mag-almusal na muna tayo, Basilio, bago bumaba ng kalsada. Medyo malayo-layo tayo sa baryo nyo, pero kaya namang lakarin. Ito nga pala yung pangontrang pangako ko sa'yo. Sir Proy, napansin ko lamang na habang nag-aalmusal kami, ay parang may ibinubudbud na pulbos itong si Eman sa inumin niya. Pero hindi niya itong inilalagay sa inumin ko. Isang kulay itim na pulbos. Pero isinantabi ko na lamang ito at nag-almusal na. At nang matapos nga ay nag-umpisa kami maglakad patungo sa daan. Maraming salamat talaga, Eman.
Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kaya sana ay masuklian ko ito sa panumang pamamaraan na makakaya ko. Ang layo pala talaga ng daan mula sa bahay niyo, Eman. Hindi ka bang nalulungkot doon? Dapat paminsan-minsan maglakad-lakad ka din sa mga kabayanan. Matagal na nang huli naming nabalitaan ang mga kwento tungkol sa'yo. Bigla ka na lang daw kasing hindi na nagpakita sa mga residente. Dito po ay natahimik na si Eman. Tila ba ayaw niyang pag-usapan ang biglaan niyang paglaho at ang pagtigil niya sa mga pagtulong sa iba't ibang baryo. Ako naman po iniisip ko kung ano nga ba ang posibleng dahilan at bakit nagkaganon siya. Pero siya na mismo ang nagkwento nito. Hindi naman sa naduwag na ako o napagod na sa pagtulong sa mga tao. Pero kasi kamuntikan na akong mamatay dahil sa pagtatraidor ng ilang tao sa akin. Ginusto nila akong pag-aralan. Ginusto nilang mamatay ako at matuklasan kung saan nga ba nagmumula ang kapangyarihan ko. Dahil nga doon nalaman ko na ilan pala sa mga taong tinutulungan ko ay nakikipagtulungan din sa mga aswang kapalit ng pera. Tama ka, Basilio. Hindi lang mga taga-bundok ang mga aswang. May mga aswang ang nakatira na sa mga bayan. Mayayaman at maimpluwensyang aswang. Kaya sa nasaksiyan ko, nawalan ako ng gana sa pagtulong sa kanila. Halos isakripisyo ko ang buhay ko sa pagsupil sa mga aswang para sa kanila. Pero sila din itong sumira sa tiwala ko. Kaya nga ikaw, mag-iingat ka sa pinagkakatiwalaan mong tao. Dahil kapag nagkamali ka, ay maaaring kapahamakan mo at ng pamilya mo ang maging kapalit. Makinig ka sa akin. Natutunan ko yan sa mahirap na paraan. Wika ni Eman. Kung magsalita po ito ay aakalain mong hindi ko siya kaidaran. Parang nakikipag-usap pa nga ako sa isang 60 anyos na matanda. Puno ng dunong at ng hiwaga ang mga kwento nitong si Eman. Halos malapit na po kami nito sa kalsada. Kita ko na kasi ito. Nang bigla kaming may makasalubong na 5 kalalakihan. Ngumingiti-ngiti ang mga ito at bago pa man kami makabati sa kanila ay agad na nagsalita ang pinakamalaki dito. Kamusta kayo mga Ginoo? San kayong galing at saan ang tungo nyo? Tila yata masyadong maaga ang paglalakad nyo . Tanong nitong isa sa mga kalalakihang nasa harap namin. Sumagot naman itong si Eman. Naglalakad-lakad lamang kami nitong pinsan ko. Diyan lang kaming nakatira sa baba sa unahan. Makikiran lang po sana kami. Alam kong para sa kaligtasan namin ang ginawang pagsisinungaling ni Eman. At nasabi ko sa sarili ko na kung nagawa niyang magsinungaling sa mga ito, maaari kayang ito yung mga aswang na sumugod sa amin. Ganoon ba? Walang problema yan. Dumaan na kayo at mag-iingat kayo. Maraming mababangis na nilalang ang nasa gubat na ito. Baka mapagkamalan pa kayong mga pagkain, kaya huwag na kayong gagala pa ulit dito. Malinaw ba? Medyo iba yung titik sa akin itong nagsalitang lalaki at parang may pagkasakrastiko ang pananalita nito. Pero kalmado lamang si Eman. Hindi mo siyang kakikitaan ng pag-aalala o takot. Nagtuloy kami sa paglalakad. Akma pa sana akong lilingon. Pero mabilis akong binalaan nitong si Eman na wag ko na daw subukan pantignan yung lalaki. Dahil oras na gawin ko yon, ay makukumpirma nila na may itinatago kami sikreto at maaari nilang maidugtong ito sa pagkamatay ng kasama nila. Anumang mga katanungan ang nasa isip mo, Basilio, ay mamaya na. Unahin na natin ang makababa sa daan. Sige na, bilisan mo na ang paglalakad mo. Hanggang sa narating namin itong daan. Tahimik po at walang dumadang sasakyan. Wika pa ni Eman. Nabibihira daw talaga ang dumadaan dito dahil sa takot ang mga motorista na doon mapadpad. Baragatan daw kasi ang lugar na yon, umaga man at gabi. May mga nakikitang kakaibang mga nilalang at may mga humaharang na mga kalalakihan. Sa madaling sabi po ay doon din nag-aabang ng mga nabibiktima ang mga aswang. Grabe pala ang gawain ng mga aswang. Pero hindi man lang namin ito alam. Paano kung makaabot sa baryo namin itong ginagawang pambibiktima ng mga aswang?
Tiyak na marami sa amin ang mamamatay kung walang gagawing aksyon. Wika ko kay Eman. Alam mo, Basilio, hindi mo kailangan labis na alalahanin ang tungkol sa kaligtasan nyo. Dahil sa makakagawa ng paraan ang mga namumuno sa lugar nyo, ano pa man ang mangyari. Pero kung iniisip mong humingi sa akin ng tulong, kapag dumating ang oras na yon, wala kang maasahan sa akin. Tapos na ako sa pagtulong. Tanging mga aswang sa gubat na lamang ang tinutugis ko. Hindi ko nananaisin pang muling maging tagapagtanggol ng mga makasariling tao at baka yun pa ang maging dahilan ng maaga kong pagkamatay. Kaibigan, sana lang wala nang makalampa tungkol sa lugar ko. Ayokong nagagambala ako ng ibang tao. Kaya kung maaari, ilihim mo na lamang kung saan ako matatagpuan. Maaari ba? Ito lamang ang pakiusap sa akin ni Eman. Pero sa tingin ko naman, hindi pa kaming mahirapan at hindi siya makikilala ng mga taga-baryo namin. Wala namang kasing eksaktong pagkakakilanlan itong tinatawag nilang batang ermitanyo. Bukod sa pinga sa tenga. Kaya naman palaging nakasombrero itong si Eman upang kahit papano ay maitago ang kanyang muka. Huwag kang mag-alala, kaibigang Eman. Walang makakaalam ng tungkol sa'yo, pangako yan. Isa pa, utang ko sa'yo ang buhay ko, kaya hindi ko magagawang ipahamak ka. Hanggang sa narating po namin ang baryo at dumiretso nga po ako sa bahay kasama siya. Wala po doon sila nanay at tatay. Natitiyak kong dahil sa nawala ako sa magdamag, kaya marahil nataranta ang mga ito sa paghahanap sa akin. Wala din po doon ang mga kapatid ko at hindi ko alam kung saan nagtungo. Tuloy ka muna, Eman, at maghahanda lang ako ng pagkain natin. Pasensya ka na at wala yata sila nanay at tatay, pati mga kapatid ko. Sigurado hinahanap pa rin nila ako. Sana lang ay maayos si tatay, lalo na at may sakit siya sa puso. Maupo ka muna dyan, Eman. Nagpalinga-linga sa Eman sa bahay at tila ba mangha ito sa lawak ng bahay at sa mga kagamitang naroon. Mula ka pala sa maayos na pamilya. Alam mo, maswerte ka. Buo pa ang pamilya mo at may mga taong nag-aalala sa'yo. Kaya pakiingatan mo sila. Iba ang lungkot kapag mag-isa ka. Para kang unti-unting nilalamon ng kadiliman. Sigurado ka bang ayos lang na dumito ako? Baka magalit ang mga magulang mo pagdating nila. Pag-aalalang wika nitong si Eman sa akin. Pero sinigurado ko naman sa kanya na ayos lang naman talaga ang naroon siya. Huwag kang mag-alala. Gusto kong makilala nila nanay at tatay ang taong nagligtas sa akin. Isa pa, ayaw kong umuwi ka nang hindi pang kumakain. Para naman makabawi man lang ako sa iyo kahit dito. Hanggang sa isang oras ang lumipas. Nagkukwentuhan kami nitong si Eman habang kumakain nang dumating sila nanay at tatay. Kasama ang mga kapatid ko. Laking gulat nila nang madat nang naroroon ako. Napaupo nga sa sopa ang nanay ko sa panghihina niya. Anak, anong nangyari sa iyo? At saan ka nagpunta kahapon? Ang sabi lamang sa amin itong si Primo ay hindi ka pumasok. Pero hindi niya alam kung saan ka nagpunta. Ayos ka lang ba? At saka sino ba itong kasama mo? Sir Proy, sunod-sunod po ang tanong sa akin itong mga magulang ko. At ang pinaka nagpagulat sa akin ay hindi man lang ipinaalam nitong si Baldo at ng mga kasama niya ang pagkaanod ko sa ilog. Akala ko mga kaibigan ko sila. Pero parang inilihim nila ang pagkaanod ko at inakala siguro nila na namatay na ako doon. Kaya iwas silang magsalita ng tungkol sa akin. Nakaramdam po ako ng galit dahil dito. Kahapon po kasi tay, naligo ako sa ilog. Tapos bigla na lang tumaas yung tubig at binaha yung ilog. Kaya po tinangay ako. Akala ko na ipagbigay alam na nung mga kasama ko ang nangyari sa akin. Pero parang hindi nila sinubukan magtungo dito sa baryo natin. Eto nga po pala si Eman. Siya po ang nagligtas sa akin sa kagubatan. Tinulungan niya po akong makauwi dito. Kaya po pinakain ko muna at makabawi man lang ng tulong sa kanya. Pasensya na po kayo, tay. Mali po yung ginawa ko kahapon at kamuntikan pa ako mapahamak. Hindi na po mauulit. Mahabang litanya ko sa ama ko. Ayoko kasing masermonan pa niya.
Kaya ako na mismo ang umamin sa pagkakamali ko nang ibaling nito ang atensyon niya kay Eman. Tama ba ang narinig ko? Eman ang pangalan mo, iho. Narinig ko na ang pangalang yang minsan sa kabilang baryo. Pero posible kayang ikaw yung tinutukoy nilang batang ermitanyo. Iho, ito bang sinasabi ng anak ko na iniligtas mo siya sa kapahamakan ay may kinalaman sa mga aswang? Nagulat naman po ako sa bulalas ng aking ama. Hindi ko akalaing may nalalaman siya tungkol sa katauhan nitong si Eman. Mabilis niyang naikonekta ang mga nangyari sa akin sa mga kwento ng mga tao tungkol kay Eman. Hindi naman na itong inilihim pa ng bago kong kaibigan. Tama ho kayo. 2 beses nang kamuntikan ng malapa ng aswang ang anak niyo sa gubat. Nagkataon lamang na naroroon po ako kaya tinulungan ko na din. Pero sana kung gusto niyo magpasalamat ay huwag niyo na lamang pong ipaalam sa iba ang tungkol dito. Namumuhay na po akong tahimik at ayokong magambala pa ako ng ibang tao. Mahabang saad nitong si Eman. Huwag kang mag-alala, iho. Ligtas ang sekreto mo dito sa amin. Kung gusto mo, dumito ka na muna sa bahay. Maluwag naman ang bahay namin. Maaari kang matulog sa kwarto ni Basilio. Pangit naman kung babalik ka kaagad sa lugar mo. Sa pagkakaalam ko base sa mga kwento-kwento, wala ka ng ibang kasama sa buhay. Pasensya ka na, iho, kung nakikialam ako. Pero alam mo na, kapag magulang ka, ay mag-aalala ka talaga sa anak mo. At halos kaidaran mo lamang itong si Basilio namin. Simegunda naman ang nanay at sinabing tama nga raw ang tatay ko. Doon na muna daw manatili si Eman. Total wala naman daw problema at saka gusto pa nilang makipagkwentuhan dito. Ako naman po ay napatingin sa kaibigan ko at inisip kung posible kaya siyang pumayag. Sa pagkakaalam ko ay wala na siyang tiwala sa mga tao sa karatig baryo ng gubat na tinitirhan niya. Kung sa tingin niyo po ay ayos lang manatili ako dito, susubukan ko po. Pero kailangan ko munang umuwi sa bahay ko para kunin ang iilang kagamitan ko, Ginoo. Maraming salamat sa alok niyo. Tugon naman ni Eman. Sir Proy, napapayag naman nila tatay itong si Eman. Pero kailangan niya daw muna ang bumalik sa bahay niya. Hindi naman namin inaasahan kasi ang magiging tugon nila tatay tungkol sa sitwasyon. At saka di ba nga, ihahatid lang sana ako nitong si Eman. Matapos po ang maikling pag-uusap namin, nagpaalam na itong si Eman. Babalik daw siya sa hapon. Nagpasalamat akong muli sa kanya at pagkatapos nga ay kinausap ako nitong si tatay. Anak, kilala mo naman siguro itong bago mong kaibigan. Halos alamat na siya sa mga baryo dahil sa panunugis niya ng aswang. Pero gaya nga ng alam mo na bigla siyang naglaho. Sa tingin mo ba ay babalik siya mamaya? Napapaisip din po ako kasi parang sobrang interesado itong si tatay kay Eman. May kakaiba akong pakiramdam tungkol dito. Nag-aalala ko para sa kaligtasan ni Eman. Parang kahit ako ay nagkaroon ng pagdududa sa tatay ko. Ano ba talagang binabalak niya kay Eman? At saka bakit ganun na lamang siyang kainteresado? Naikwento pa nitong si tatay na ginalugad daw nila ang lahat ng pwede kong puntahan at wala pa silang tulog. Itong mga kapatid ko naman ay iniwan nila sa tiyahin namin dahil sa paghanap sa akin. Itay, pasensya na po ulit sa mga nagawa ko. Pero mabuti po si Eman. Hindi niya ako pinabayaan sa loob ng kagubatan. Nakakaawa lang po siya at sobrang hirap ng buhay niya sa loob ng kakahuyan. Pero ayaw niyang lisanin yon. Wala na siyang tiwala pa sa mga tao. Wika ako sa aking tatay. Alam mo anak, maaring malalim na sugat ang natamo ni Eman mula sa ibang tao. Siguro hindi pisikal kundi emosyonal at mental na uri ng problema. Makikita mo ito sa mga mata niya at sa paraan ng pakikipag-usap niya. Kaya nga nais ko sanang imbitahin ng kaibigan mo na manatili dito kahit ilang araw. Kailangan niya lamang ng mga taong magpaparamdam uli sa kanya ng kapanatagan at pagtitiwala.
tugon naman ng aking ama sa akin. Pinalipas namin ang maghapon. Namili naman si tatay ng mga mailuluto. Magluluto nga daw sila ni nanay ng masarap na pagkain para sa hapunan. Para na din daw kay Eman. Ako naman, pagala-gala lang sa baryo namin at naghahanap ng makakakwentuhan. Naroon ako sa may isawan at nanginginain ito. Nang maya-maya ay may nakita kaming isang matandang kuba na naglalakad papalapit sa ihawan. Natakot po ako dahil sa itsura po nito. Kaya naman agad akong pasimpleng pumunta sa likod ng mga kasabayan kong namimili ng inihaw. Tumabi ako sa matandang naroroon. Para kung sakaling baliw nga yung matandang kuba, hindi agad ako ang unang maaatake nito. Kita ko din na ang iba sa mga namimili ay biglang umalis at umiwas. Sino ba naman ang gustong malapitan ng isang madungis at nakakatakot na itsura ng matanda na tila ba may sakit pa sa balat? Bigla itong sumenyas at tila nang hihingi ng makakain. Yung mga iniihaw doon. Pero hindi ito pinansin ng may-ari ng ihawan, maging ng ilang matatanda roon. Umalis ka na nga dito at mabubuwisit ang paninda ko. Sang lupalop ka ba ng lupa bumangon at ang baho mo? Sige na, alis na dyan. Mapangkot yang sambit ng may-ari ng tindahan kung saan naman nakapwesto itong ihawan ng isa pa sa mga kapitbahay namin. Pagkain lang ang hinihingi ko, pero pagkatao ko na ang niyukuran nyo. Sana ay hindi mo pagsisihan yung mga sinabi mo sa akin. Masyado kang mapang-alipusta ng kapwa. Paano kaya kung maranasan mo ang ginawa mo sa akin? Pagbabanta nitong kubang matanda. Pero imbis na matakot kagaya ko itong may-ari ng tindahan, kumuha ito ng patpat at pinalo itong matanda. Hindi po akong agad na nakakilos nito. Bagamat naawa ko pero nandidiri po ako sa matanda at saka nahihiya ako na baka kung ano pang sabihin itong mga kapitbahay ko kapag tinulungan ko itong uugod-ugod na estranghera. Pero nagulat na lamang po ako nang makita ko itong si Eman. Nilapitan itong matanda sabay inabutan ng mga baon niyang kamote. Kita namin itong lahat. Lola, nagugutom ho ba kayo? Heto po ang kamote. Sa inyo na lamang po at busog pa naman ako. Pati itong tubig po sa inyo na at mukhang malayo pa ang lalakbayin nyo. Marahang sambit ni Eman sa matanda. May pag-alalay pa ito sa pag-upo nitong matanda dahil sa tila malakas ang paghambalos na ginawa nitong may-ari ng tindahan. Maraming salamat, iyo. Pagpalain ka. Alam mo, hindi ka nababagay sa ganitong lugar. Masyadong masama ang mga nakatira at nilamon na ng kanilang mga ambisyon at bilib sa sarili. Nasa ganyang katayuan pa lamang sila pero labis na kung mang-alipusta. Paano pa kaya kapag mas umangat pa sila sa lipunan? Yung mga kagaya nila ang dapat na inaalis sa mundong ito upang maging malinis ang paligid, malayo sa sakit at nang hindi na pamarisan pa ng iba. Sambit ng kubang matanda. Hayaan nyo na po, Lola. Ang maigi pa kumain na lamang po kayo at kung kailangan nyo maglinis ng katawan nyo, may kaibigan po ako dito na makakatulong sa atin. Sabay lingin po sa akin itong si Eman na may matalim na pagtitig sa mga mata. Siyempre agad naman akong lumapit sa kanila, sabay bati dito sa matanda. Magandang hapon po sa iyo, Lola. Tama po si Eman. Halika po kayo sa bahay namin. Maaari kayong maglinis ng katawan nyo doon at manghihingi ako ng pinaglumaang damit sa nanay ko para magamit nyo po. Bakit ho ba kayong naparito sa baryo namin? Pagpasensyahan nyo na po ang mga taga rito at hindi lang silang sanay na nakakakita ng mga bagong muka. Pero hindi naman po lahat dito ay kagaya ng masungit na tindero. Pagpapaliwanag ko, para naman hindi sumama ang loob nitong matanda sa akin. Maaari kasing nakita niya akong naroroon sa ihawan at nakatago lang na walang ginawa. Halika na, Basilio. Tulungan mo na lang ako dito. Mamaya na tayong mag-usap. Wika ni Eman sa akin. Inalalayan namin itong matanda. Kahit po sobrang baho niya ay tiniis ko kasi yun ang sabi ni Eman.
At saka nakonsensya po ako sa ginawa sa kanya. Nang makarating kami sa bahay, ay ipinaliwanag ko na lamang po kila tatay ang sitwasyon. Tapos ay tinulungan nga po nila nanay na malinisan itong matanda. Pagkatapos ay pinagamit ng damit ni nanay at nabigla na lamang ako at tila nag-iba yung aura at itsura ng matanda. Mula sa uugod-ugod na nakakapandiri, kahit po yung parang sakit niya sa balat ay nawala din. Habang nag-uusap sila nanay, ay nilapitan ako ni Eman. Mabuti at tinulungan mo ako, Basilio. Pabor ito sa pamilya niyo. Tinulungan ko ang matanda hindi lang para ipakitang mabait ako, kundi para makatulong sa pamilya mo. Sambit ni Eman. Teka, matulungan ng pamilya ko. Ano bang ibig mong sabihin doon, Eman? Sino ba tong matanda na ito? Pagtatakang tugon ko naman sa kaibigan ko. Dito ay halos malaglag ang pangako sa mga isiniwalat nitong kaibigan kong ermitanyo. Yang matandang pinatuloy natin at inaasikaso, siya si Gertrudes. Isang beses ko lang siya nakita noong maliit pa ako at kausap ang tatay ko. Pero isa siya sa pinakamalakas na mambabarang sa probinsyang ito. Walang may kakayahang kontrahin ang mga sumpang ibinibigay niya sa mga taong hindi niya gusto. Mabuti na lamang pala at dumating ako sa tamang oras. Dahil kung nagkataon, baka nadamay ka sa pinakawalan niyang sumpa sa mga naroroon sa ihawan. Natulala po ako sa mga nalaman ko. Pinagpawisan ako ng malamig at napalunok ng laway. Kung hindi pa lang dumating si Eman, patay na naman ako nito. Nakaligtas nga ako sa aswang, pero sa mambabarang naman bumagsak. Narinig ko namang nagsalita itong si Tandang Gertrudes. Kausap niya si tatay. Amang, napakabuti ng pamilya mo. Maraming salamat. Batid ko ang pasanin mo dahil sa karamdaman mo sa puso. Huwag kang mag-alala. Lilipas din yan at magiging maayos ka. Tanggapin mo ito. Gamot yan na makakatulong sa karamdaman mo. Ihalo mo lang sa malamig na tubig at inumin mo. Wika ni Aling Gertrudes sa aking ama. Pulbos po itong ibinigay ng matanda at ang nagpamanghalang sa amin ay nalaman niyang may karamdaman sa puso ang tatay. Kaya naman hindi nang nahirapan ng matanda na ipainom sa tatay ko yung pulbos na bigay niya. Agad kasing itinimpla ito ng tatay at nilagok. Maraming salamat po, Lola. Ngayon pa lang parang nararamdaman ko na ang lakas ko. Magiliw na wika ng tatay ko. Ewan ko po ba pero parang likas ang kabaitan ng mga magulang ko. Sumabay na din kumain sa amin si Tandang Gertrudes. At isa pa sa napansin ko, wala na yung pagkakuba nito. Tila yata nagpanggap lamang talaga itong kuba kanina. Hanggang sa lumalim na nga po ang gabi. Kagaya ni Eman, pinatuloy muna nila nanay at tatay ang matanda. At sa akin nabukasan ng araw umalis, pauwi sa kanyang bahay at gabi na. Pero sa kalagitnaan po ng gabi, may dumating na mga armadong lalaki sa bahay namin. Nagpaputok ito sa itaas at nagulantang kaming lahat. Isa sa mga armadong lalaki ang nagsalita. Nagpakilala itong si Ramon. Magandang gabi sa inyo. Nabalitaan kong nariritong tumuloy sa inyo ang batang si Eman. Baka naman maaari niyong ilabas ang bata at kailangan siya ng amo namin. Walang ibang masasaktan basta makipagtulungan lamang kayo. Wanted ang batang yan at madami nang napatay. Sigaw nitong si Ramon. Sa mga sinabi niya agad ko namang naisip na maaaring ito na yung mga sinasabi ni Eman na makapangyarihan at may impluwensyang aswang. Kaya pala labis ang pagtatago niya sa kanyang bahay dahil sa mga ganitong tagpo ng kaguluhan. Armado ang mga lalaki at alam naming wala kaming laban. Nakita ko naman si Eman na tumayo at akmang lalabas na sana. Iyo, saan ang punta mo? Huwag kang lalabas dyan at huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng mga taong yan. Dito ka lang. Kung magtatangka silang pumasok, itong shotgun ko ang sasalubong sa kanila. Pagwiwi ka ng tatay ko para depensahan naman si Eman. Ayoko pong madamay kayo. Ako lang naman ang kailangan ng mga aswang na yan. Tiyak na may nakakilala sa akin mula sa mga taga-baryo at nagsuplong sa kanila.
Kailangan ko pong sumama, kundi dadanak ang dugo dito. Ayokong madamay po kayo. Mabuti ang pamilya nyo at hindi ko makakaya kung isa man sa inyo ang mamatay. Muling sambit ni Eman. Pero maya-maya ay naririnig na namin itong si Tandang Gertrudes na nag-uusal ng mga orasyon niya. At kita ko nga po ang pagpapakawala nito ng mga insekto na hindi ko alam kung saan niyang kinuha. Maya-maya po ay nag-iba ang tono ng mga nasa labas. Tila naging mga aswang na ito at nang silipin ko nga po ay tama nga ang hinala ko. Mga aswang na nga sila. Pero ang nakakagulat ay nang sila mismo ang mga nagbarilan. Napuno ng putukan ng baryo namin. Mababangi sa mga aswang pero sila ang naglalaban. Kaya naman hinala ko na dahil ito sa kapangyarihan ng matanda. Abay, nararapat lang yan sa kanila. Inabala nila ang pamamahinga ko. Huwag ka nang mag-alala, iho. At nagpadala na ako ng alaga ko sa amo nila. Anumang oras ngayon ay matutulad na ito sa mga alagad niya. Wika ni Aling Gertrudes. Hindi ko po alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa nangyayari. Pero ibang klase pala ang kapangyarihan ng isang mambabarang. Kahit aswang po ay walang nagawa. Maraming salamat po sa iyo, Tandang Gertrudes. Utang ko po sa inyo ang kaligtasan ko. Wika ni Eman. Alam mo, iho, walang anuman. Marahil akala mo hindi kitang natatandaan. Pero alam kong anak ka ni Paeng. Ang kaibigan kong antingero sa Hilagang Gubat. Nakakalungkot lamang na hindi ko kayo nagawang matulungan noong sinalakay kayo ng mga aswang. Kaya naman hindi ko hayaang mangyari sa iyo ang sinapit ng ama mo. Tugon naman ng matanda. Sabay ngiti nito kay Eman. Kahit po kasi anong sabihin natin, bata pa lang din talaga si Eman na nagkaroon lang ng napakabigat na responsibilidad sa buhay. Hanggang sa nagkape na lamang po kami nito dahil hindi na kaming nakatulog. Si Eman naman at si Tandang Gertrudes ay lumabas para sa mga bangkay ng aswang. Kagaya ng gawain nitong kaibigan ko. Sinunog niya ang mga aswang sa likod bahay namin sa may malawak na bakanting lote. Walang ni isa man sa mga kabaryo namin ang lumabas para kamustahin ang kalagayan namin at parang mga bingi at bulag sa kaganapan. Kinaumagahan naman po, nalaman naming namatay na ang may-ari ng tindahan. Mabigat ang barang na binigay dito ng matanda at napag-alaman naming ito ang nagsumbong sa aswang tungkol kay Eman. Nagalit ito nang tulungan ni Eman si Tandang Gertrudes at nang makita nga nito yung pingas na tenga at tinawag ko ngang Eman itong kaibigan ko, agad pala itong nagtungo sa kabilang baryo para ipaalam sa mayamang aswang ang nalaman niya. Kapalit siyempre ng pera. Subalit hindi niya nadala sa kamatayan niya ang kinita niya. Wala rin pumunta mga kamag-anakan niya. Kaya agad na lamang siyang inilibing ng aming mga kabaryo sa libingan. Sir Proy, hanggang dito na lang po ang kwento ko. At maraming salamat sa pagpapaunlak nyo na maiyera ito. At sa mga nagtatanong, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Si Tandang Gertrudes po ay hindi ko na alam kung nasan na. Umalis na din kasi ito ng sunod na araw. At itong si Eman ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran niya mag-isa. Huling paalam niya ay lilisanin niya ang probinsya at magtutungo sa Mindanao. Pero hindi ko alam kung natuloy siya. Wala na din kasi yung kubo niya sa gubat. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.